Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay mananalangin at sabay-sabay po tayo manalangin para sa Panginoon at para sa ating gawain sa hapong ito. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat. Nagpupuri o Diyos sa ipong kabutihan, kadakilaan po sa aming buhay. Sa kabila o Diyos ng mga crisis po Diyos na naranasan po namin sa kasalukuyan. Pinanatili po kayong matapat at sa bawat isa sa aming Panginoon na patuloy naranasan po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong provision sa bawat pamilya, ng bawat isa. At narito o Diyos kami sa aming pagsama-sama, sa aming pong pagsamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Nanawa Panginoon ay patuloy na ikaw ang siyang manguna sa gawain na ito, sa bawat mga mensahe na papakinggan namin Panginoon, sa bawat papuri na aming pong ibibigay sa iyo sa hapon na ito. Ipatuloy na maging karapat-dapat po sa iyong banal na harapan. Inisin mo Panginoon ang bawat puso, ang bawat isip ng bawat isa sa amin, na patuloy po kami maging karapat-dapat po sa iyong banal na harapan sa hapon na ito Panginoon. Kaya po ang mga kapatid po namin sa bawat lugar, sa bawat ano man ang bawat ginagawa ng bawat isa o Diyos ay patuloy na nakatuon ng nawa ang aming pag-iisip sa inyo Panginoon. At patuloy na ingatan niyo po sila saan man sila naroon Panginoon, maging ang mga kapatid po namin na sa labas ng bansa Panginoon. At patuloy o Diyos na magkaisa po kami sa aming pong layunin o Diyos na may itaas po ang iyong banal na pangalan at makasamba po kami sa araw na ito Panginoon. At ganyan Panginoon, bigyan mo kami ng handaan ng aming mga puso't isipan sa hapon na ito namin pong gagamitin na naway ang aming pong mga pag-iisip na ito, ang focus ng bawat isa ay nasa inyo Panginoon, hindi sa anumang mga bagay na nakikita po namin. At nawa o Diyos, pagbayan mo kami, maging ang inyo pong gagamitin sa hapon na ito Panginoon, na amin po silang tinataas o Diyos sa inyo na patuloy na ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong karunungan ay sumakanya Panginoon. At gamitin mo ang aming pastor Panginoon. Maraming pong salamat sa mga ginamit mo o Diyos sa hapon na ito. Patuloy bless mo kanya ng buhay o Diyos. Sa mga makikita na ito Panginoon, ng mga gadgets, ng mga laptops Panginoon, ay patuloy na naging kasangkapan po upang hindi mahadlangan po ang aming gawain. Maraming pong salamat na ang lahat na ito ay aking pinapanalangin, pinagpapasalamat. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. At ngayon naman po ay tumayan po natin ang mga kapatid po natin na magbibigay po ng mga testimonies, mga patotoo po sa Panginoon para po sa mga ginawa ng Panginoon sa kanila pong buhay. At pakinggan po natin ang ating kapatid na Brother Vincent. Mula akong po sa mga kapatid, napasalamat po po sa Panginoon, sa patuloy po sa ating sa pamilya, sa inyong anak, patuloy po ginagabayan at pinagpapabayan. Hindi po sa akin sa paghahanap buhay, at patuloy po kami nalalayo sa mga karamdaman o sa kanya o mga virus na nila sa paligid na hindi po ang ginagabayan at pinagpapabayan sa paghahanap. Hindi po pinapasalamat po sa Panginoon, kapatid niya para sa asawa na ano po ay nalumbay ko po siya sa maraming gawain, normal na mga ginagawa sa bahay. Pinapasalamat ko po sa Panginoon na tumagal ang mga pagdaan ng aking asawa. Kaya po pinapasalamat ko sa Panginoon, pupuri ko siya, pinapasalamat ko po na Amen. Ayan po, maraming pong salamat sa Panginoon sa ating kapatid na Vincent, sa kanya pong pagpapagaling, no? Sa kanya pong may bahay. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating praise and worship sa Panginoon. Lahat po ng mga kapatid na sa kanila pong tahanan ay patuloy po tayong magpuri sa Diyos. No? Itaas po natin siya sa pamamagitan po ng ating mga labi. Hindi sintonado man ang ating mga boses, ngunit walang problema po yan sa Panginoon. No? Ang importante po ay ating mga puso na siya nagpupuri at sumasamba sa Kanya sa hapon na ito. Amen po ba? Pupurihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo at ibigay po natin ang ating pinakamataas na papuri sa Panginoon. Awitin po natin ang Today is the Day. Thank you, Lord. So, yun po yung dalawa na ating pong awitin. Sige po.
kanya pong palapakan po natin siya, sa kanya pong kabutihan po sa ating buhay. At ngayon po ay tuloy po natin idaan ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Panginoon at pangunahan po tayo ng ating pastor, Pastor David. Hello po, kumusta sa lahat ng mga kapatid na patuloy na nakikisa po sa ating gawain. Purihin po ang Panginoon sa hapon ito na muli po ay ating ipagpapatuloy ang pakikinig sa salita ng Diyos sa dahilan ay alam ng bawat isa sa atin na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya sa hapon po ito, ipagpapatuloy po natin yung ating mga nakaraang pinag-uusapan patungkol po sa mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung ating pong pinag-usapan noong Miyerkules ay ating pong dugtungan na ating po uling pinamagatan ng gamitin natin o gamitin mo kung ano ang kaloob ng Diyos sa iyo. Basahin muna natin ang Roma Kapitulo 12, 5 hanggang 6. Sa Roma 12:5 ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa 6 at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mga huhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Amen. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaloob na nagbubuhat sa Diyos. Bago po natin pagpapatuloy ang ating pong pag-uusap patungkol sa kanyang mga salita at turo, ay hihiling muna tayo ng isang panalangin na samahan tayo ng banal na Espiritu. O mahabagin naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa hapong ito namin sa mong ipinagkaloob sa amin upang may pagpapatuloy namin ang aming gampanin o Diyos gawain na sa hapong ito ay amin pong muli o Diyos ay pag-aralan, pakinggan ang iyong mga salita. At umaasa po kami na sa hapong ito muli ay may pagkalubos sa amin na patnubay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa amin. Aming inaasahan po na sa bawat isa sa amin, maging sa bawat kapatid na sa kanilang mga lugar, sa kanilang bahay, ay may pagkaloob mo sa kanila, sa amin, ang kahandaan ng aming isip, kahandaan ng aming puso sa pakikinig at pag-aaral sa iyong mga banal na salita. Pagpalay mo nawa ang bawat salita na ito po ay tumahan sa aming mga puso na hindi maagaw ng kalabang diyan. Nang lahat pong ito ay aming pong hinihiling, ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mukhang seryoso. Talagang dibdibat ang inyong pakikinig. Sa hapong ito, tunay nga po na muli natin binabalikan ito dahil ay kung mapapansin po natin ang mga pangyayari sa sanlibutan, parang hindi malayo na maaring darating ng ating Panginoon, no? Although sabihin natin malayo pa, pero hindi natin maiwasan na sa kaganapan po ay naniniwala tayo na may COVID, no? Na ang kalaban natin hindi nakikita, pero nakakamatay. Pero ang Diyos na nagbibigay buhay na hindi natin nakikita, ay hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya minsan po ay pag-aralan po natin ito sa dahilan, anong malay mo, no? Ang bawat kaloob ng bawat isa sa atin ay matuklasan po natin na pili po natin magamit sa panahon na ito o sa mga susunod pa na araw pagkatapos ng mga problema nito. Kaya ganito po ang sinasabi, tayo po ay dinugod ng Diyos dahil may layunin siya
at inaasahang na may naibibigay ka sa Kanya. Kung tatangkay mong maglingkod sa Diyos sa hindi mo pagkahubog sa'yo, mababagot ka lang dahil hindi ka masaya. Yun ho ang tunay na paglilingkod. Pag maglilingkod ka lang para sa sarili mo, parang nadala ka lang sa agos, hindi po yun. Dahilan po, mapapansin po ninyo, ay nagiging masaya ako sa paglilingkod ko sa mahigit 30 taong pabalik-balik sa Batangas na hindi ako napagod, no? Hindi ako nabagot, kundi nagiging masaya ako. Then nalaman ko yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na gagawin ko. Kaya masaya ako. No? Kaya maging sa bawat isa sa atin, mayroon pong ipinagkaloob ang Diyos na marapat po ay gawin po natin dahil kung ating gagawin sa ating sarili, masasayang lang ang panahon at ang lakas natin. Kung gagamitin natin ng ating paglilingkod ay para sa ating sarili lamang, hindi yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kadahilanan po, unang-una sa lahat ay ang ating pag-aralan ay ilalagyan po natin na A, B, C, D, A, no? Para madali po tayong maalaala kung ano po yung ating pag-aaralan. Kung paano natin gamitin ang kung ano ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Kaya dito po sa number 1, no? A, no? All our abilities came from God. No? Pakibasa sa Galatians 4:6. Ang lahat po ng ating kakayanan, ang ating kaalaman, ay nagbubuhat po yan sa Diyos. Ito po ating mababasa. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sarili, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasan, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Dapat nakikidamay kayo sa church, sa gawain, sa nagtuturo, sa lahat ng gawang mabuti. Ngayon, ang nagiging problema po natin, kaya po natin pinag-aaralan ito, ang lahat po ng kakayanan natin, ang unang-unang nakakahadlang ay yung ating kaisipan. Yung ating kaisipan ang siyang unang-unang nakakahadlang. Kaya, kung inyo pong i-summarize ulit yung kanta, thank you, Lord. Tingnan mo yung mga lyrics mo. Di ba? Pag buras tinignan mo, ay kailangan mo ang Holy Spirit. Dahil kung hindi, ay tatalunin ka doon sa physical na kalagayan mo. Kung balikan mo rin ang kanta yung Thank You Lord, di ba? Nagiging gano'n ang kanyang tema. Kaya, ang ating kaisipan ko ang pinakamay-handle. Mayroong awak sa po nating pagkatao sa dahilan siya po pumukontrol. Kaya kung ipangbaya po natin sa Diyos na ating pong malabanan, kasi una nating kaaway, yung ating kaisipan. Kailangan lang po, para matuto tayo, 3 lang po kailangan natin. Hindi na mahirap siguro yun. Yung 3 na yun. Yung 3 na yun na kailangan po natin, unang-una sa lahat po, ay sa iyong pamumuhay, maghahanap ka ng isang mabuting kasama. Yun ang isa. Mabuting kasama. Diba? Good company. Pagkatapos po, ang iyong pag-iisip ay positive thinking. No? Hindi yung nangihina agad, wala na puro palugi. No? Hindi. Positive thinking. Yun ang yung pangalawa. Yung pangatlo po ay kailangan po natin spiritual practice. Kasi po, ang totoo po,
Sa buhay na ito, wala po makapagsasabing tao na kung paano siya magiging masaya. Sabihin po, kahit sinong tao tanongin kung paano siya magiging masaya. Sa ano mang gusto niya sa buhay niya, ano ang gusto niya magiging masaya. Sasabihin na natin yung mga kakilala natin. Minsan makikita mo masaya-masaya sila. Bakit? No? Kasi ang kasiyahan nila na sa alak. Sa alak. Pero subukin mo. No? Painumin mo yan ng gabi. Gabi, painumin mo ng alas 6. Di siyempre alas 12, alas 1. Lalasing niya yan. O, pabanlawan mo. Ay, banlaw kasi. Diba? Alas 6 pag-gising painumin mo ulit. O, kasi, pabanlaw. Hindi na makakaabot ng alas 12 ng araw. Diba? Matutulog at matutulog yan. Painumin mo ulit. Tingnan mo, aayaw yan. Kasi hindi talaga yun. Kasi itong katawan natin at kalagayan, hindi nakukundin. Hindi siya satisfied, hindi siya nasisiyahan. Masisiyahan lamang siya. Yung ating buong pagkatao, magiging kompleto at kasiyahan kung si Kristo na ang magkakarit sa buhay. Kahit yung kunti na yun, nagiging sapat sa iyo. Pero kung yung katawan natin, ating sarili, kahit puno ka na, hindi ka pa rin nakukuntento. Yun yung ating pagkatao. Ang ating kalaban niya ng ating kaisipan. Kaya kailangan natin mag-practice ng spiritual. Dahil lang, kung hindi natin pa-practice, hindi talaga tayo magkaroon ng pagkakataon na yung kasiyang hinahanap natin, kontento na tayo, masaya tayo, di ba? Sa dahilan, unang-una, ay ang lahat na tinatanggap mo sa kabilang kunti, sapat na para sa iyo. Yun ang pinakamasarap na sa buhay na ito, na wala kang hinihingi sa Diyos. Ibig sabihin, nangyayari na ang sinasalita ng Diyos na ang lahat ng mga bagay ay ipinagkakaloob niya. Di ba? Kaya ngayon, ito lang po, no, yung ating kalagayan na maaari po nating tanggapin ang katotohanan na may kakayanan po ang bawat isa sa atin. Ang kakayanan na ito ay pwede po nating magamit sa Diyos na magiging masaya tayo. Gamitin tayo ng Diyos. Mapapansin po ninyo, hindi ko makakalimutan itong singer na napagaling na singer eh. No? Napakagaling yan. Ang kilala ko lang yung nagiging asawa niyo. No? Madalas yung makita sa Facebook, Mary Austin yung asawa niya. Pero hindi niya pinakasalan. No? Napakayaman niya. Sikat siya. Sikat siya na singer. Pagkatapos, mansyon na nga bahay niya. Pagkatapos, inamin niya doon sa babae na 6 na taon niyang kasama, live-in. Pero hindi niya pinakasalan. Sinabi niya mahal niya. Kaya lang, kinalulungkot niya. Sabi niya, hindi ako masaya sa pagsasama natin dahil lalaki talaga. Oo! Kaya yung naghiwalay sila ng maayos, nag-asawa yung babae. Oo, nakita mo? Nag-asawa. Lahat na yung lalaki na buhay niya, yun pa sinabi niya, ito magiging asawa ko. Hanggang sa namatay siya. Pero, without. No? Without. Lahat ng ari-arian niya, iniwan niya kay Mary Austin. O, dahil yun talaga daw ang minahan niya. O, nakita mo? Hindi siya nagiging masaya. No? Doon sa buhay na yun, nasa kanya na lahat. Bakit pa physical yun eh? Ang totoong kasiyahan, spiritual. Di ba? Lagi natin pinag-uusapan niya. Ano kung makamit mo ang buong sanlibutan? Di ba? Mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang maaaring itumbas mo sa iyong kaluluwa? What's the profit of man? He gained the whole world, but lost his own soul. What give a man exchange to his life? Kaya, yun po, pinakamahalaga,
na ating pong makontrol. No? May pagpipray po natin ang ating mga panalangin para magawa po natin ng ating nagiging mga kasama ay mga taong matuwid na hindi na sinasabing huwag kayong makisama sa masama dahil kailangan tayo ng lahat ng tao na mga naligaw para maibalik natin kay Jesus. Kaya yun po ang kailangan natin. So ngayon, ang isa po na matuwa po natin number 2. Diba? Sa number 2 po ay sisimulan po natin. No? Sisimulan po natin sa pagsiyasat sa mga kaloob ng Diyos na kakayanan ng bawat isa sa atin. Natagpuan na ba yun? Nasumpungan na ba ninyo? Di ba? Dahil sa edad ko na nagkaon na ba ako ngayon? 35 ay hindi ko sinama ang bilang ko gabi. Araw lang. Di ba? Natagpuan ko, nagiging masaya. Di ba? Sa dahilan ay pinakamasaya nagawa ko na mayroon akong bahagi sa gawain ay pinagagawa sa akin ng Panginoon. Yun ang pinakamasaya doon. O? Kaya, sisimulan natin. Ano ba talaga? Bawat isa sa atin kasi mayroong kaloob. Ano ba ang kaloob ng bawat isa sa atin? Kaya yun po ang unang-una nating tingnan. Kaya kung babasahin po yung Exodo, kahit maliit na bagay po sa panahon ng Israel, yung mga kakayanan po nila, yung abilidad po nila, napapakinabangan po yun. Nung magawa po ng templo, ng tabernacle, magawa po noon, ay nagkaroon po ng pagkakataon. Yung mga decoration, yung mga pilak inilalagay, yung mga craftsmanship noon, meron bang gagawa, ginagamit po sila ng Diyos na sila ang kagawa noon. Kaya, napakahalaga na yung kakayanan ng bawat isa sa kabila ng maliit na kakayanan ay nagkaroon po ng kagalakan sa Panginoon. Sa dahilan, yung ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon na maliit na bagay na gamit. Naalala na nga niyo yung doon sumasampaw pa ko sa sa Christian Gospel Center, yung pinanggalingan ko ay simbahan ng mga Chinese. Mayroon doon isa na parang abnormal siya. Tumayo, naalala niyo yan, yung parang abnormal siya. Wala pong ginagawa yun, magbibigay lang ng tubig. Parang ganito. Ibibigay doon sa labisa ng sa pulpito, ng pastor. Yun lang. Pagkatapos na nagkakaroon ng kaalaman noon, bakit siya na may hawak ng yung mga sound system. Oh. Alam mo ba kung saan nakapag-abroad yun? No? May kamag-anak sa Canada. Malaking church sa Canada yung pinatrabaho niya. Yung sa sound system. Nakita mo yung gawain niya na nasa kanya yung abilidad. Nagamit niya. Di ba? Amen. Yung sister niya nga, di ba? Chloe, nagamit yung niya, yung kaalaman. Di naman siya nag-aaral ng gano'n. Pero kaya niyang gumawa ng mga gano'n. Sa dahilan po, ay may kakayanan ng bawat isa na ikaw ang makagawa. Diba? Gagamitin ulit natin yung mga alahas, diba? Pag pumunta sa bayan, tapos gusto mong ipatunaw yung pera mo para silver yan, tapos ipapagawa mo ng sing-sing, diba? Ay ipatutunaw mo yan. Hindi mo alam yan kung tama o mali na yung pagtunaw niya. O pilak na ba yan o ano na ba. Ngayon, pag puras pinipit niya yun, ilatag niya, hindi mo alam kung tama na yun. Siya lang nakakalam yun. Yun ang kakainan niya. Kaya na lagi ginagamit dito na example, dahilan yung nagpagawa, tinanong niya, paano mo nalalamang tama na yung apoy na iginato mo sa kanya? Kaya sinagot niya. Di ba?
kapag oras nakita mo ang pila, no? Na maglalawan na nasa iyo, makikita mo yung sarili mo, makikita mo liwanag na siya. Tama na yan. Ganon din. Kaya nga, kinukuha nila ito na halimbawa, kapag oras nagliwanag na si Kristo sa buhay mo, di ba? Magkaroon ka na ng kalagayan ng isang mature Christian. Amen? No? Kaya ang unang-una po, na ang pangalawa natin sa B, ay ating po simulan ang ating pong pagsiyasat sa mga kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng biyaya, kung ano po ang abilidad, kakayanan ng bawat isa sa atin. Number 3, ituring natin na yung ating puso at yung ating kalagayan, no? Yung ating personalidad ay siyang pinakamahalaga. No? Konsidera po natin. Sa dahilan, ito po talaga ang isa sa importante, yung ating puso. Kasi kung wala sa puso mo ang iyong paglilingkod, ay hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Efeso Kapitulo 3. Sa talatang 17, ito pong nakasulat, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig. Amen. Kaya kung titingnan nga natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, di ba? At sinulat niya sa unang Korinto Kapitulo 13, di ba? Ang sabi niya sa kanyang definition po sa pag-ibig, kung mayroon ka man pananampalataya na kaya mo mailipat ang bundok sa dagat, di ba? Kung wala kang pag-ibig, sayang. Kung ipasunog mo man ang buong mong pagkatao, di ba? Kung walang pag-ibig, walang halaga sa Diyos. Kasi pinakamahalaga talaga ay yung ating puso. Kaya kung paglilingkod lang, makita po natin yung ating tinatawag na kakayanang ipinagkaloob ng Diyos, kinakailangan mahalin natin ito. Dahil ito po ay nagbuhat sa Diyos. Yung kaloob na yan, wala sa iba yan. Pansinin po ninyo, napakarami pong marunong po magpapahayag na salita ng Diyos. Maraming magagaling magpapahayag. Pero tingnan nyo, kahit isang mensaheng ipapaliwanag, magkaiba-iba ang dating ng bawat isa. Kahit sa isang church, kung magsalita ang isa, magsalita ang isa, isang mensahe pa o ipaminsahe mo, hindi parehas kapag pagtituloy mo. Dahil may kanya-kanya silang kaloob na ayon dito at ayon sa ganito. Kaya nagtataka sila kung bakit gano'n. Ganyan po ang pagpapahalaga. Dapat pagpahalagaan natin yung mga kakayanan natin na ituring po natin na ito po ay kalakip po sa ating pagkatao at kalakip po sa ating puso. May pagmamahal. Yan po, no? Kaya nakatatlo na po tayo, no? Lahat ng kakayanan po natin, abilidad po natin, galing sa Diyos. Amen. Kaya sisimulan po natin na natuklasin. Di ba? Kung anong ipinagkaloob sa atin ng Diyos para magamit tayo sa ministeryo. No? Pagkatapos, ito po, ariin po natin na yung ating puso at yung ating pagkatao, yung ating personalidad, yung pagkatao natin ay siyang pinakamalaking involved. Di ba? Kinuha kasi natin itong isa natin sa ship, di ba? Spiritual, heart, ability, personality, experience. Kaya ngayon, kaya natin chinecheck ito para dumarating yung panahon, taon, mayroon man lang tayong nakita na mayroon tayong nagawa sa ating buhay mananampalataya kay Kristo. Yun ang pinakamasarap ko. Na sa buhay natin bilang mananampalataya, mayroon kang naihasik. Diba? Kasi sa apat na bili, isa lang nagkaroon ng bunga doon eh. Yung napunta sa mabuting lupa. Kaya kung walang bunga, mukhang
nadali ka ng dawag, napunta sa batuan, di ba? O, ganun po ang pangyayari. Dali na naman natin pag-uusap ito. Number 4, di ba? Ayan na, pakibasa sa 1:9. No? Sa Pilipos 1:9 na po nakasulat. At ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala. Amen. Marapat po na ang ating pong gagawin, ating pong i-develop, ating pong lalo pang sanayin ang mga kaloob ng bawat isa sa atin. Halimbawa, talagang ang abot ng kakayanan mo na kakayanan mo kumanta. Di ba? Yuyoy Villavilla. Di ba? 1961. Pagdating ng pag-develop mo nito, di ba? Naging ano ka na. Di ba? Naging Michael Jackson na yung ano mo. O, di ba? Anak ng agwat. Dati sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dati, wala ka dating-dating, yung nalililog mo. Di, sa totoo lang po, pag lagi po kayo kumakanta, no? Yung pinagaganda po ng Panginoon ang boses. Totoo po yun. Kapag oras po, di nga, kapag oras po, lagi po kayo nagsasalita sa salita ng Diyos, gumaganda po yung boses niyo. Hindi nyo napapasin yung boses ko. Hindi naman kakakaarahan yan. Hindi nga, totoo po yun. Oh. Sa dahilan, yun o ang totoo. Dahil ayaw ng Panginoon na nyo yung gamit niya, pag ginamit mo, ay hinahayaan niya. Lalo pa niyang ginagaganda yan. Di ba? Kaya kung magigitara ka, lalo pang gaganda ang magigitara mo. Amen? Di ba? Oh. Ganun yun ang kalagayan. Dinadagdagan niya, inahasa pa niya yung karunungan na nasa iyo. Kasi dinidibilog mo eh. Di siyempre, ipananalangin mo. Kaya pagpapanalangin mo, magkakaroon ka ngayon ng karagdagang kaalaman, lalong biyasa-biyasa ka na. Di ba? Kaya tanda mo, kapag oras na sa salitang magaling, ay hindi pa eksakto yun. No? Sabi, ang galing, hindi. No? Kailangan dumating ka sa puntong dalubhasa. Di ba yung dalubhasa? Di ba? Master yun. Dalubhasa eh. Magaling eh. Kaya magaling yun. Iba rin dalubhasa. Di ba? Ganun po yung kalagayan. Kaya ngayon, unang-una sa lahat, ay ating pong tingnan. Ano? Kailangan po siya tsaka. Sa China kasi, ay yung mga magsasaka doon, sanay sila, nagdidilig sila. Meron silang buto na itinatanim. Ang butong ito ay buto ng kawayan. Ibang kawayan sa kanila, napapansin mo, ang tataas, diretso. Pagtubo nun, hindi po yun na inilagay nila, pinabukasan, lalo hindi. Paglagay nila, dilig sila ng dilig. Hindi sila nagsasawa sa pagdidilig. Alam niyo kung paano lang lalabas yung pagtubo? Pagkalagpas pa ng isang linggo. Yung na siyang gagawin magdidilig na sa lupa. Binabalik-balikan. Pagdating niya sa linggo, bago lang niya makita yung sibol ng kawayan tinatanim niya. Siyempre kung mapapagod ka, nagdidilig ka sa lupa, wala kang makita, baka mainis ka, di ba? Ganun din po yung ating kakainan sa paglilingkod sa Panginoon, yung ipinagkaloob sa atin, kung hindi po natin madibilog ito, baka po ay mainis lang tayo. Pero pag ibilog natin ito, ay gaganda pa ito sa iyong paglilingkod. Kaya mapapansin mo, kahit sa lugar sa Japan, lagi kong kinikwento na mayroong square bamboo. Mahirap po i-develop yun. Diba? Kasi square eh. Paano magiging square i-develop yung natural ng kawayan? Natural yan
bilog din. Kaya ngayon, pagpunta kami sa isang lugar, mapapansin mo yung mga carving nila, mga crafts nila na binibinta, mamamangha ka. Kasi yung bahay, yung haligi, kawayan, pagtingin mo, kwadrado, doon pala mamamangha ka. Sa amin, ang kawayan, bilog, dito kwadrado. Lahat ng kanto, kwadrado. Pagtingin mo sa dekorasyon nila kawayan, may kwadrado din. Di ba? Oo. Yung mukha na nung nagtitinda, hindi kwadrado. Di ba? Oo. Ano ang dahilan? Kasi ang dahilan po dito, mula pa nung labong pa lang siya, nilagyan ng bakal. Kaya pag laki niya, kwadrado siya. Pagka oras na lumaki na siya, tatanggalin ulit, dudugtungan, hanggang pagdating sa itaas. Kaya kwadrado siya ang kawayan. Kaya mayroon yung pimo sa Japan yun, yung square bamboo. Ganun din yung sa paglilingkod. Yung ipinagkaloob sa iyo, i-develop mo yun, kahit na hindi para doon sa kakainan mo yun, dahil kaloob ng Diyos, ay nagiging kahanga-hanga. No? Ibig sabihin, angkop na angkop para sa iyo sa paglilingkod mo sa Kanya. Hindi ka mababagot. Mahirap po yung yung kumakanta ka, pumunta ka sa church, wala kang gana. Dahil hindi siya tayo. Pero parang excited ka. Yay! Di ba? Maggamit ko naman ng talent ko. Di ba? Kasi kung maalaala po ninyo si Bodyguard, sino yung babae magaling kumanta? Whitney Houston. Whitney Houston. No? Siya yun? Oo. Alam mo yung pinagmula no? Ano yung pinagmula no? I-certify din yun. Di ba choir yun? Doon po nagsimula yun. O, na yung kanta niya, yung boses niya ay hinubog ng Diyos. Pero saan niya nagamit? Labas sa Diyos. No? Hindi doon sa Diyos. Pero simula siya doon. Di ba? O, pinagpalit niya simple, alam mo naman sa mundo nito, ikaw magpapasyo. Pero mapapansin mo rin, di ba? Hindi rin siya nagiging masaya sa buhay niya, sa kabila na kamit niya lahat. Kahit nasa kanya lahat. Hanggang yung kanyang wakas ay hindi maganda. No? Yes, namatay yun sa hotel na, hindi malaman kung nag-suicide o gano'n, di ba? Hindi siya lang. Marami pong gano'n na hindi nagiging masaya sa kaloob ng Diyos sa kanila. O, bibigay tayo ng halimbawa yung kaloob na hindi nila napakinabangan. Di ba? Sino? Si Bruce Lee. O, nakita mo si Bruce Lee. Wala hindi nakakilala sa mundo sa kaloob ng Diyos sa kanya, sa galing niya sa martial arts. Di ba? Mayroon pang mas magaling sa kanya, pero mas kinikilala siya. Di ba? Pero tingnan mo yung wakas niya, hindi rin mo mabuti. Pero kung titingnan natin ang salita ng Diyos, di ba? Perfect siya. Bakit? Sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan, huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang yung mga anak na gawin ang lahat ng mga bagay na nasusulat dito at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen? Di ba? Kahanga-hanga, no? Kapuri-puri sa Diyos ang mga bagay na ginawa mo. Amen? Pakpak mo na tayo. Number 5 po tayo. A, B, C, D, A. A na no? Examine your experience and extract the lesson. Kasi bawat isa sa atin ay mayroon pong mga karanasan at ang mga karanasan na ito maaaring nakapagturo sa atin para magamit po natin ang mga kakayahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po pinaka-importante. Yung ating karanasan ay magbibigay po sa atin. Napakarami po natin ang mga karanasan, di ba? O, may nakakahiyang karanasan, di ba? Oo, pwede po, di ba? O yung doon sa school, pinauwi ka, di nakahihi ka,
Di ba? Karanasan yun. Di ba? O, maraming karanasan pero hindi nyo ibig na ano. Pero ibig sabihin, dapat po tingnan po natin yung pwede po natin magamit sa Panginoon. Amen. Hindi, mayroon tayong karanasan, di ba? Mayroon tayong karanasan na nagsasalita tayo, pinayuhan mo, naniwala sa iyo. Pwede mo magamit sa, di ba? Pwede mo magamit yun. In-explain mo sa kanya, naniwala siya, pwede magamit yun. Karanasan yun eh. Di ba? O, halimbawa, hindi ka naman talaga likas na manginginom. Di ba? Naka-experience ka, pinainom ka. Tapos sinaduling ka. Di ba? O, di ba? Magandang karanasan. Ibig sabihin hindi para sa iyo yun. Hindi mo yung ngayon ibibigay na isang nagturo sa iyo. Nang halimbawa, para malaman mo kung ano talaga yung kakayanan mo na magbibigay po ng kaluguran sa Panginoon. Amen. Importante po yun na sa buhay po natin ay mayroon po tayong ganitong kalagayan. Ibig sabihin, ay kung basahin po natin muna ang Juan Kapitulo 13, talatang 7. Sa sulat po ni Juan, Kapitulo 13, talatang 7. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapot maunawa mo pagkatapos. Amen. Kaya minsan ginawa po ng Panginoon sa Kristo sa isang kasaysayan na hindi maitanggi po ni Apostol Pedro na nagiging karanasan po niya. Anong karanasan niya? Nung hugasan ng Panginoong Kristo ang kanyang paa, hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, yung maintindihan niya ngayon, pero sa sunod malalaman niya. Kaya nung maglingkod na siya sa Panginoon, nakikita niya yung kababaang loob ng Panginoon. Amen. Na? Naintindihan na niya. Na sa kabila na siya ay maituring ng isang magaling na tagapagturo. Tinawag niyang guro. Tinawag niyang master. Pagkatapos maghuhugas ng paa sa kanya. Di ba? Yung pagpapakababa ng Panginoong Kristo ay itinuturo sa kanya. Kaya hindi mo nalalaman, pero pagkatapos, malalaman mo din. Kaya yung ating pong mga karanasan ay minsan nagtuturo sa atin yan, ginagamit ng Diyos para sa isa pong kaparaanan na magamit po natin sa paglilingkod. Kaya ang ating gagawin, atin na po siya sa atin. Tingnan po natin, ano kaya ang mga ito? Sa dahilan, ito lang po talaga ang isa na magamit po ng bawat Kristiyano na magiging masaya siya sa mundong ibabaw nito. Dalawa lang. Ibigin mo ang Diyos mo, ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ang ikalawa rin po, ibigin mo yung gaya ng iyong sarili. Sa dalawang focus na ito, nauuwi sa wala pong magiging kasiyahan ng sinuman tao. Kaya nga sinasabi ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Di ba? Ang sino man umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya magkakontrapelo po yan. Kaya kapag oras na inibig mo sa sanlibutan, wala yung pag-ibig mo sa Diyos. Napakahalaga po yun na sa buhay natin, kung ninangis po natin, di ba, na magiging masaya. No? Hanggang sa pag-uwi natin sa Kanya, ang kinakailangan natin, paganahin po natin yung ating pagmamahal. Yun po talagang pinaka-masarap po, masaya sa buhay na maranasan ng isang tao. Wala na po iba na maaaring magbibigay ng kagalakan sa isang tao. Sige po, mamuhay kayo na punong-puno ng pera, masiyahan kayo. Hindi rin. Matatakot at matatakot kayo. Wow.
Kasi hindi ko kayo masisiyahan. Totoo po yun. Kapag oras na dumating sa buhay ninyo na hindi po ninyo maibigay sa Diyos yung mahalin siya ng buong puso, magkakaroon po ng kahatian. Hindi lang ang Diyos ang makikinabang niya, mayroon pang bagay. Di ba? Gagamitin na natin si halimbawa si kagalang-galang si Dr. Pacquiao. Di ba? Kung titignan mo yung naabot na niya na kakayanan, no? Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Siguro sobra-sobra na. Di ba? Kasi galing din naman siya sa lapin ni Nobels. Di ba? Pero ngayon hindi na masukat na kaya bilyonary na siya. Pero bakit hindi siya mapupunta? Isipin pa ninyo, pero natagpuan niya si Kristo, pero hindi siya napuntinto. Bakit po naman sabi, Pastor, hindi siya napuntinto? O diba? Tingnan mo lang, kung puntinto na siya, nasa puso niya? Diba? Sinubukan niya lahat. Nag-basketball na siya. Diba? Nag-basketball. Diba? Pagkatapos, wala nang tumalo sa kanya sa boxing. Sa kayamanan niya, walang siya mapaglagyan. Di ba? Lahat na kumpleto amin pa niya. Di ba? Ano ang dapat? Mayroon pa siya isa na pinaplano. Diba? Yung kakailan na sana siniyasat niya, no? Yung karanasan niya magsasabi sa kanya kung karapat-dapat sa kanya para kayo. Kasi ang tumbok niya sa kakayanan niya ay magiging presidente ng Pilipinas. Abangan po ninyo, abangan po ninyo sa susunod na yun po ang isa na kaya hindi siya nakukontento. Ganun po yun. Pero kapag minahal mo ang Diyos mo na buong puso mo, buong pag-iisip, buong kaluluwa, ano mangangarin mo? Di ba? Ano mangangarin mo? Ano ang tumbok mo sa buhay mo nito? Di ba? Kahit 5 bahay mo, hindi mo nang madadala lahat siya. Wala yan. 10 kotse mo, lahat Ferrari. Ano yan mo yan? Di ba? Wala din yan. Yung hangin mo na hinihingat hangin na hinihinga ko, iisa lang. Baka lumamang ka pa. Dahil mayaman ka, may kasamang tubig din sa iyo. Ating wala. Amen. Amen. Ganun lang kasimple. Di ba? Kung nais mo bilangin ang pintig ng dugo mo, gusto mo rin 120/80. Di ba? Ayaw mo naman na sabihin mo na palibasa ay mababang kalagayan mo, gusto mo mataas ang dugo mo. Hindi ka na mapapayag. Di ba? Kawawa naman ako, mababa na ang kalagayan ko. Wow, bumawi ako sa dugo, 250. Di baka uuwi ka na niyan. Hindi po. Di ba? Ang pinakamahalaga sa lahat, malaman natin na kung nais po natin mamuhay talaga na masaya sa Panginoon, masaya sa mundong ito, yan lang po, dalawa niyo. Wala na po iba. Kasi dalawa lang po nasabi ng Panginoon. At sabi niya, di ba, hindi makapaglingkod ang tao sa dalawang Panginoon. Iibigin ninyo ang isa, maaaring itakwil ninyo ang ikarawa. Hindi maaaring maglingkod ang tao ng sabay sa salapi at sa Diyos. Kasi kung pag oras na nadibilog na yung puso mo, no? Naranasan mo na lahat ng mga bagay, yung ari-arian mo ay sinasabi po ng Biblia sa mga mayayaman sa sanlibutan ito. Sabihin si Apostol Pablo may salita kayo sa 2 Timoteo na sinasabi niya na kaya sabihin mo sa mayayaman ito, huwag mag-ipon ng mga kayamanan
no? Sa lupa, kundi yung kayamanan nasa langit. Yun ang sinasabi niya. Ganon din ang sabi ng Panginoon, di ba? Kinakain ng mga tanga, ninanakaw ng mga tanga. Ganon lang. Kasi kapag nasiyahan ka, yung kakayahan mo, halimbawa, magaling ka ng negosyante, kalidad yun. Kaloob yun ng Panginoon sa iyo. Magaling ka kumita ng pera. So, ang pera nito, gagamitin mo rin kung paano maihayo, maipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Napakarami pong mga pastor, marami po, na nagsisiyaman sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Amen. Bakit walang libre ng pag-aaral ng Biblia na walang bayad? Nagtataka din ako. Nagtataka din ako. Napakarami po naging bilyonaryo ng mga Kristiyano, mga ngaral, mga founder ng mga churches. Bakit walang eskwelahan ng Biblia libre? Nagtataka ka rin. Lahat may bayad. Diba? Kung mayaman man ayaw magawa ng eskwelahan, nagagawa ng mga foundation, diba? Gulang yan eh. Pag oras na lagay yung foundation, gulang yan. Sigurado yan. Ibig sabihin, yung gastos mo, para makababa ng buwis, foundation naman. Yun ang pinagtataka ko, diba? Samantalang yung pera lang yun. Pandito lang yun. Diba? Alam naman niyo ang sinasabi ng Ecclesiastes, huwag kayong naparito, huwag ka rin nahuli. Kung wala kang dinala ka naman, kung wala ka rin may baba. Ngayon po, dapat alam po natin yung kalagayan. Kaya nga ang sabi, examine your experience and extract the dito. Dapat matuto tayo sa aral ng palaka. Di ba? Yung palaka, no, magpapakulo ka ng tubig. Pakulo ka ng tubig. Ilagay mo yung initan. Ilagay mo doon sa sindihan mo. Lagay mo ng tubig. Yung kaldero, lagay mo na. Ilagay mo. Pagkatapos, ilagay mo yung palaka. Sisway mo yun. Di ba? Lalami-lami yun. Kahit sinisindihan mo, di ba? Lalami-lami yung palaka. Di ba? Hindi ka galaw yun. Lami-lami yun. Pero may kakayanan po siya. No? May kakayanan siya. Na kapag dumating yung panahon, na yung katawan niya, hindi na niya kanya i-maintain yung init ng tubig, tatalo na po yun. Tatanong pag hindi niya kaya may init na tatanong po yun, lalabas po yun doon sa kaldero. No? So, basta hindi mo lang tatakpan siya, lalagyan mo siya ng palaka. Pag mo sinindihan mo yun, pag hindi po mainit, talagang lamoy yun. Di ba? Pagkatapos, wala siyang ginagawa, doon na siya sa tubig. Kapag dumating yung pagkakataon na hindi na niya makaya yung init po noong tubig, lulundag na pong palabas yun. Yun po yung abilidad ng palaka. No? Marami po tayong nakikita mga lessons na pili po natin magagamit. Kasi nag-post sa atin na Facebook di ba? Kaya marami, bata pa ako, alam ko na yung mga laro na ganyan. Yung patalasan ng isip. Nakikita ko din ako sumasagot. Sabi, doon sa kanilang pinagtalunan, ay may 34 sa kwarto. Tao, may 34. Pagkatapos, pinatay mo yung 30 ilan na tira. Di ba? Kaya sabi, 4. Di ba? Di ba sabi? Pero, dapat na matira talaga ay 35. Di ba? Kasi 34 na lang sa kwarto Pumasok ka ni 35 kayo. Pinatay mo yung 30, hindi mo naman inilabas Di ba? Katalasan. Wala yan iniwan sa amin, nag-aaral kami. Kahit bobo,
ay maraming mga laro na ganyan. Di ba? Halimbawa, spelling. Meron kami laro ng bata pa. Mississippi is a long word. Di ba? Spell 8 in the 2 letters. Di siyempre, kung haba, pagkatapos 2 letters lang. Hindi naman yung Mississippi ang pina-spell. Mississippi is a long word. Di ba? Spell 8 in a 2 letters. Di ba? Yung IT ang pina-spell doon, hindi yung spell. Yung laro namin yan noon. Halimbawa, di ba? Anong nakikita mo? Titingala ka rin. Anong nakikita mo sa langit, no? At sa lupa? Ano ang pinakagitna? Di simple, titingin ka, gano'n. Hangin. O, di ba? Oo. Ano pa? Wala sa isip. Di ba? Yung pala at, di ba? Oh. Ganun po yun, tinatalas yung kaisipan, no? Sinisiyasat yung dinadali ko nga ito sa ito doon sa spelling ko magaling. Yung magaling. Meron pa isang araw eh. Di ba? Oh. Sisimplihan mo lang. Sabihin mo yung PE, sabi mo PT, di ba? POPO. Pupo. APOPE. Huwag yung pag nagkamag na pupi. Diba? Matalas na yung ano mo. Ganun yun ang baka may kaloob sa'yo, tingnan mo rin, no? Dahil magagamit mo yun na hindi ka mahirapan mag-isip, no? Mabilis ang kaisipan. Kaya ito po ay sinasangay. Mayroon salita po na itinuturo sa Apostol Pablo. Basahin po natin ang talatang ito. Kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 6. Ito pong nakasulat. Dahil dito ay ipinaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Paningasin mo. Maging ang bawat kaloob ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, yung ating kakayanan, yung ating abilidad, talagang paningasin pa rin, pag-initin po natin. Sa ganitong kalagayan po, ay magamit po tayo ng Panginoon. Kasi ang pagiging pagtulong, ang bawat tinuruan ng Diyos dapat tumulong doon sa nagtuturo sa Kanya sa gawang mabuti. Hindi yung sinasabing ganito karami. Ang Diyos po ang gagawa. Ang ibig po sabihin, kasangkapanin ka lang ng Diyos. Hindi naman ikaw yung magpapadami. Di ba? Kaya kung babasahin mo nga mga kwento ng Apostol Pablo, mga sulat niya, ang sabi niya ay ako ang nagpapagal, kung naaalala niyo, di ba? Ako ang naghahasik, si Apollos ang nagdidilig, at ang Diyos ang nagpapalago. Kaya yung bawat isa sa atin, meron lang tayong magpanin sa kakayanang ipinagkaloob sa atin. Halimbawa, sa pagkanta, sa pagtuturo, di ba? Sa pagpatutuo. Yung pagpapatutuo kasi kung paano mo nakilala si Kristo. Yun ho, pinakamahalaga, paano si Kristo dumating sa buhay mo, ano ang buhay mo noon at buhay mo ngayon, ay i-compare kung may Kristo ka at wala. Di ba? Ganun po ang totoo, yung personal testimony natin, pinakamalakas na maghatak po sa isang hindi mananampalataya sa dahilan, alam niya pag kilala ka niya, hindi siya maniwala ganun ka nung bata ka pa, ganun ka pa nung kalagayan mo. Kaya nga sa akin, maraming naniwala sa dahilan ganun. Yung personal testimony ko, maganda. Ibig sabihin, nung panahon na yon, lahat ng mga kapatid ko, matatalino mga yan. Di ba? Duterte na tayo, 7-7 lang. Di ba? 77, 76, 75. Di ba? Nakita mo naman yung mga tita-tito, di ba?
magdidid ka sa isang eskwelahan, matalino ka, magdudoktorate ka, matatalino at matatalina yan. Di ba? Oo. Ako nung panahon matalinaw, yung mata lang malinaw. Di ba? At malayo ka, talaga, para kung mayroong telescope, yung price sniper, kitang-kita ko yung mga sagot, no? Ganun po yun. Kaya sila madaling nahikaya sa dahilan kilala nila ako bilang kapatid. Di ba? Hindi sila makapaniwala, no? Na sa ganung kakayanan ko ay kaya kong ipahayag ang salita ng Diyos. No? Paano? Imensyong kaloob sa akin ng Diyos yun. Sa dahilan, unang-una sa lahat, alam nila, no? Na hindi talaga ko eksakto ang natapos sa pag-aaral. Kaya nga hanggang ngayon, question na po sa iba kung totoong hindi ako nakapag-aral. Dahil meron akong diploma ng Central Bible College. Pero ang totoo talaga, hanggang grade 6 lang. Pero kaya kong i-translate ng yung English, i-Tagalog, ay kaya ko. Sa dahilan, lahat ng mga books ko ay English. Kaya pag nagsusulat ako, kailangan isalin ko sa Tagalog. Isasalin ko. Isip-isipin ko yun. Kaloob ng Diyos sa akin yun. Di ba? Wala sila noon. Kaya higit silang naniniwala. No? Kahit sila sirang hindi, Pastor Edi, ganun yun. Pag oras na meron kong binasa, talagang natutuwa siya. Sabi niya kahanga-hanga na yung alam kasi hindi ko pa narinig. Ako na hinangaan niya kasi akala niya isa lang yung puno sa paraiso ng Eden. Sabi ko, hindi, dalawa yan. Hindi. Sabi niya sa puno ng kahoy, sa gitna ng halamanan, huwag kayong kumain niyaon. Sa oras na kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay kayo. Sabi ko, dalawa yan. Tingnan mo yung isa. Di ba? Binantayan ng anghel, baka kainin mo na. Yung bunga ng puno, yung isa pagkakakilala na masama at mabuti, yung isang puno na hindi pinakakain, bunga sa buhay na walang hanggan. Pag kumain ka ron, hindi ka na mamatay. Dalawa yung basahe. Kaya namangha siya. Kaya nga pinabantayan ng anghel. Di ba? Yung kerubin, pinantayan. Dahil ang tao, sa kabilang makasalanan, hindi na mamamatay. Mangyayari sa mundo. Kaya nga mag-isip, magagawa ko pa ng bangko. Papasukin naman na magnanakaw yan pag yung kaso magnanakaw. Hindi mo naman kaya patayin magnanakaw. Magsisecurity ka pa. Hindi mo naman patayin magnanakaw. Di ba? Wala kwenta. Kaya pinabantayan yung puno. No? Kaya sana po ay ito pong ating napag-aralan ay ating pong magagamit, no? Ano po? All our abilities come from God. Our abilities. Ang lahat po nating mga kakayanan ay nagbubuhat mula sa Diyos. Tapos, number 2, begin by assessing your gift and ability. Sisimulan na po natin, siyasatin yung mga kaloob ng Diyos sa ating kakayanan. Tuklasin po natin ito. Pagkatapos ang pangatlo, consider your heart. Ariin po natin ang ating puso at ang ating personalidad ay ang pinaka-importante dito. Number 4 ay develop yourself to glorify God. No? Ating pong palakasin o iayos pa natin yung ating kaloob sa atin sa paglilingkod na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Number 5, atin pong siyasatin yung ating karanasan ay siya pong maaring magdudulot sa atin ng aral para po magamit po natin ang ating mga kakayanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Last verse po, pakibasa.
4:7 peso. Sige po, sabay-sabay po natin basahin bilang ating pong conclusion. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Amen. Para ma-enjoy po natin yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil kung maglilingkod po tayo na walang kagalakan, sayang lang po yun. No? Hindi ka na masaya, di ba? Input yung ating personalidad, ang ating puso, pagkatapos wala pong makikitang kagalakan na nagbubuhat sa Diyos, sayang lang po. Di ba? Na gawain nito. Amen. Palakpakan po natin ang ating gawain at sana po sa lahat ng mga kapatid na kikinig ay ating pong magamit, masiyasat po ang kaloob ng bawat isa sa atin kahit saan man tayo, pwede po tayong gamitin na ating maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat po nating kaliligtas kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yung buko at tayo po manalangin. Mahabagin po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa hapong ito na minsan natapos po namin ang aming gawain o Diyos sa pakikinig, pag-aaral at pagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po Diyos sa mga salitang ipinagkaloob mo kung paano po namin magamit ang kakayanan ng bawat isa sa amin o Diyos. Ang aming mga kaalaman na nagbubuhat sa iyo na maaari po namin magamit. Siya sa tinawa ng bawat isa sa amin nawa ito may ayos upang aming magamit na karapat-dapat po sa inyo na magbibigay po ng kaluwalhatian sa iyong banal na Panginoon. Basbasan nawa ninyo o Diyos ang bawat salita at ang bawat nakikinig na naway ang mga salitang ito ay amin pong magamit sa panahon ito ng kahirapan at panahon ng karamdaman. Na ang lahat pong ito ay amin pong hinihiling at pinapanalangin. Kalaki pang aming pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Palakpakan. Ngayon po, awitin po natin For the Lord is my tower for our closing song. Muli po, ating pong ilagay ang ating presensya, ang ating pong
pag-iisip, lubog pag-iisip sa Panginoon, alalahanin po natin ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil siya po may sabi na kung ang sino man sa Kanya'y humihingi, ay Kanyang binibigyan. Ang sino man sa Kanya'y magkahanap, ay makakasuko. Ang sino man sa Kanya'y kumakatok, Kanyang binubuksan. Ito po ang pagkakataon na muli namin katukuyin ang kasaganaan ng Kanyang biyaya. Hanapin ang katugunan na nagbubuhat sa Kanya. Hingiin natin sa Kanya ang mga bagay na ninais natin. Lalo na sa ating mga walang patid na panalangin ay hiningin natin sa Kanya na nawa ay magkaroon na po ng kawakasan itong dinanas ng sanlibutan. Sa kabila po na napakaliit na iglesia nating kinasasakupan na hindi nagiging daan upang hindi tayo didinggin ng Panginoon. Hingin natin sa Kanya dahil siya po ang nangako sa atin kung ating pong ating mga sarili, kung ating pong mga salita niya ay manahan sa atin, siya po ang nangangako sa bawat isa sa atin, ano man ang ating hingin sa Kanya, at yun ay Kanyang gagawin. Ang biyaya ng Panginoong Yesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. God bless po at maraming salamat muli sa mga kapatid sa Castro at Vasquez family at Pastor Christian, gayon din sa Delphi family, Sister Joanna Bacorin, Brother Ginis Gordon, Sister David, God bless po, Brother June at Sister Kat Di Maala, Brother Edwin, God bless po, Brother Vincent, Sister Dina, Sister Karen, Brother Efren, Brother Jerome, God bless po, Sister Gisa, Sister Isiliabot, our family. God bless po sa inyo, Sister Maricel Moises, Brother Richard Aguman, Sister Marjorie Pangaliban, Brother Rudy, Brother Edward Masambal, Brother Francis, God bless po, Brother Christian Yabot, Sister Floresel, God bless po sa inyo, Sister Hernami, Diaz family ng Dinalupihan, Bataan, Sister Salis, at gayon din ang Rio Florido family, Sister Shirley Vasquez, God bless po, at Sister Maylin Aganan. Maraming salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa sa gawain ito, at loobin ng Diyos po sa sunod siguro ay magkaroon na po ng fellowship sa church with social distancing. Gusto ng mga kapatid yan dahil sa tanangan naman buhay natin, hindi tayo naging social. Ngayon lang, distancing nga. Ha? Hindi naman kasi tayo social. Ngayon, magiging social na tayo. God bless po. No? Purihin ang Panginoon. Amen. Hindi ko si Palay. Si Palay na Diyos. Iloilo da, kamusta mo da sa mga baryo da. Nagwag sa, nawigwag na.